Magandang gabi po sa bawat sa atin at maging mga naroon po sa kanilang mga tahanan, nanonood at kikinig sa gabi pong ito ng ating pong panambahan. Tayo po muna ay dadako sa pupuri pasalamat sa ating mahal na Panginoon at inaanyayahan ko po kayong tumayong lahat. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal, muli sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian sa gabing ito. Hiningi po namin ang iyong patnubay, gabay, at patuloy na pagkilos sa bawat sa amin, lalo sa iyong lingkod, Panginoon, na mag-ahayag ng salita. Ikaw po ang patuloy na mabigay sa akin ang biyaya sa akin pong mga labi, at sa mga nakikinig ay makita po naman nila ang kanilang pangailangang espiritual. Pagpalain mo, Panginoon, ang gabing ito at ikaw po ang patuloy, maluwalhati at maitaas.
Ingatan mo rin, Panginoon, ang mga kapatiran patungo rito at makasama po namin sila sa aming pong panambahan. Lahat ng ito ay aming tinatagubilin, salamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayo makatayo para sa pag-awit. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating midweek service. Tayo po umawit sa ating Panginoon. He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Nawa ang bawat isa po sa atin ay magpasya na sumunod sa tawag ng ating Panginoon Diyos, sa kanyang mga utos. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen. At tayo po'y dumako sa ating pagkakamustahan. Ating kamustahin po ang bawat isa sa pamamagitan ng pagkamay-kamayan at nasa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng pag-comment sa ating comment section. At habang inaawit ang Great is the Lord, great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city
maupo na po lahat. Muli po, magandang gabi po sa atin. At tayo po'y dumako sa ating mga announcements and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao members group chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meetings start at 7 p.m. every Wednesday. Sunday worship service starts at 9 a.m. Sunday worship team ngayon darating na sa linggo, January 26. Hindi sa tinapay lamang, nahango po sa Mateo 4:1-4. Adult Sunday school class every Sunday, 3 p.m. sa Begonia Room. Go Ye Cubao weekly activities. Home Bible Study, Prayer, Fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan City every Friday. Home Bible Studies for 5 families San Mateo Rizal every Saturday. Worship service sa Taytay Rizal every Saturday. Special missions gift giving every last Sunday of the month. Lord's Supper every last Sunday of the month. At ang nalalapit na po nating Pastor Sunday. Huwag po kayong maingay. Huwag po natin sasabihin na may sorpresa po tayo sa ating pastor. Yan. At ang inaasahan naman po, inaantay ng mga mag-asawa po ang ating Couple Sunday sa February 16, 2025. At ang ating pong program, tuwing Sunday, each one bring one. At po ang bawat isa po sa atin ay magdala ng isang bisita, kahit isang bisita lang po, upang ating pong may palaganap ang salita ng Diyos. Tayo po tumayong muli. Ngalan ni Jesus ay kay tamis, laging dalangin ko'y dinidinig sa buhay kapag bigo'y dumaramay. Jesu Cristo, pangalang kay tamis. Ngalan ni Jesus papurihan, Cristo, una't huli kailan paman, dugo niya sa buhay ko ay luminis. Jesu Cristo, pangalang kay tamis. Cristo, siya'y muling magbabalik. Cristo, kailangan ang iyong pag-ibig. Papuri, tanging sa'yo inaawit. Jesu Cristo, pangalang kay tamis. Jesu Cristo, pangalang kay tamis. Tayo po'y mag-usaw po ng lahat. At ating pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ating tawagin po ang speaker para sa gabing ito, si Brother Conrado Castillo. Magandang gabi po muli sa bawat sa atin. Tayo po ay dadako naman sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At maging po yung nasa online, naway maging pagpapala po, biyaya ang inyo pong mapapakinggan. Lalo na sa mga wala pang katiyakan ng langit. Naway pagpalain po tayo sa gabing ito ng ating Panginoon. Sa ating pong pag-aaral, isang talata lang po ang ating babasahin dito sa Efeso. Ephesians chapter 5, verse 16. Ephesians 5:16. At sa pagbasa po, inayahan ko kayong tumayong lahat at sabay-sabay po natin itong basahin. Ephesians chapter 5, verse 16. Okay? Sabay-sabay po natin itong basahin. At sabi po dyan, na inyong samantalahin ang panahon
sapagkat ang mga araw ay masasama. Okay, tayo po ay dudulog muna sa Panginoon. Mingi tayo ng kaunawaan at biyaya, pagpapala sa pagkilos po ng banal na Espiritu sa ating pong kalagitnaan. Ama, muli sa iyo ang kapuri at kalatian. Hiningi po namin, Panginoon, ang pangunguna mo sa amin pong panambahan sa gabing ito at naway ito ay maging biyaya, Panginoon, sa lahat at higit sa lahat ay sa akin, Panginoon. At maging sa mga tahanan na kung saan sila ay nanonood, nakikinig ng mensahe po sa gabing ito. Patawad po sa anumang pagkukulang, kasalanan na amin po nagawa upang sa amin pong pagdulog sa iyo pong paanan ay kami po ay maging kaaya-aya, Panginoon, sa iyo pong harapan. Salamat po, ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, ang ating pong paksa sa gabing ito ay may pamagat, katiwala ng oras. Stewards of time, ano? At bilang mga Kristiyano, mananampalataya, ay meron pong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ano? 3 bagay. Alam po ba natin yon, yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Nung tayo ay mga nakakilala sa Panginoon, yung pong unang-una nga itong oras, ano? At meron tayong mga ipinagkalob sa atin ng Panginoon na talento na dapat na ating gamitin, ano? At gayon din yung kaperahan, yaman, sabi nga. Kung paano natin ito ay gagamitin sa maayos na kaparaanan. Okay, bali ang paksa po natin ay ang oras, ano? Stewards of time, tiwala ng oras. Kaya nga po ang Panginoon ay sa 1 Corinthians 4, no? Sabi ni Pablo, bukod dito, sabi rito, no? Kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging matapat. Na maging matapat. Kasi po, sa pagdating ng huling araw, ano, sa pagharap po natin sa Panginoon, hindi po niya hihilingin sa atin o itatanong sa atin kung ano ba yung bagay na nagawa natin na pinakamaganda, pinakamaayos, kundi yung maging tayo ay maging matapat. Yan, tandaan po natin yan, ha? Kaya, yung po lang ang kailangan natin, maging matapat tayo doon sa aspeto na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon o pinagkatiwala bilang mga mananampalataya. At nakakalungkot nga po, di po ba, na kapag tayo ay nag-witnessing at naghahayag kung saan man tayo naroon ng salita ng Panginoon, parating nandyan yung saka na lang, sa ibang araw na lang. Ngunit, hindi po nila alam na kung dumating sa buhay nila biglaan ang kamatayan, hindi nila alam kung saan pupunta ang kanilang kaluluwa. Kaya tayo po yung magbabahagi, ano, para sa kanila at atin po silang ipanalangin. Sabi po dyan, ano, sa English, sabi dyan, redeeming the time, sabi rito, no? Because the days are evil, ano? Redeeming means ransom, urgency, making the most of every time is opportunity o pakinabang. Sa bawat sandali na lilipas sa ating buhay, hindi lang yung oras, maging yung mga segundo, minuto, nadadaan. Kasi hindi na natin yan pwedeng ibalik. Hindi na natin maibabalik yan kagaya ni Superman, di ba? Ibinalik niya yung panahon. Yung kay Ding Dong, tsaka kay Marian, di ba? Yung rewind, namatay si Marian. Tapos merong lumapit sa kanya na isang tao na pwede niyang ibalik yung panahon. Kaya lang, pwede niyang buhayin si Marian. Pero, ang kapalit yung kanyang buhay. Hindi po ganun, hindi po pinikula ang ating pong
pagkatao at hindi na natin maibabalik yun. Kaya kapag lumipas na yon, dumaan na yon, wala na. Kaya nga po yung mga bata, dapat paalalahan natin, biro mo sa pag-aaral nila, pagtuntong ng pinakamababang grado hanggang pataas, nadagdagan pa, di ba? Ng 2 taon. O, di po ba? Nakakasawa, nagsasawa ang mga bata. Pero kapag sila ika nga ay tinamad, tumigil, ano mangyayari? Sayang. Sayang ang oras, panahon na lumipas. The days are evil, yung moral deterioration o become worse. At makikita natin yan, maging sa Bible, yung mga makikita sa huling panahon, sabi nga dyan sa 1 Timothy, 4:1 and 3, sabi dyan, ito yung mga kaganapan, sa darating na panahon. Sabi dito, at nakikita na po natin to. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ng iba'y magsisi, talikod sa pananampalataya, makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa aral ng mga demonyo. Kalimitan dito yung mga professing, umaatin, aktibo, pero pagdating ika nga ng dumating yung mga pag-uusig, pangangailangan, nawawala. Natanim lang sa lupa o sa batuhan, sa dawagan, at hindi po na munga. Verse 2 sabi, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao, nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Kita nyo, yung hinihiruhan. Kapag ikaw ay nilagyan ng hero, sa mga hayop, di po ba? Yung mga baka o anumang mga hayop na tanda, hindi na kayang alisin yun, di po ba? Nakamarka na yun eh. Kaya yung mga baka sa mga rancho, pag nakawala yan, alam nila kung sino ang may-ari. Ganon, yung mga sarili nila, parang itinalaga na talaga nila doon sa kanilang kalagayan kung ano na ang mangyayari. Hindi na sila gumagawa ng kaparaanan. Verse 3, sabi, ipinagbabawal ang pag-aasawa. Alam natin to, kung sino yung mga namumuno sa simbahan, At ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpasalamat na nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Di ba may mga buwan, araw na ipinagbabawal yung pagkain, yung mga karne, di po ba? Isda lang, gulay. Pagdating ng mga mahal na araw, di po ba? At yung mga behavior naman, makikita natin, pag-uugali, ay wala po dyan, dito sa 2 Timothy. Sa 2 Timothy naman yun, babasahin ko na lang po, At ito po yung makikita natin maging sa kasalukuyan, Sabi dyan sa 2 Timothy, chapter 3, verse 1 to 5, kasi medyo mahaba ito, Sabi dyan, ito, dadapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Nakita po natin yan, di po ba? Maayos sa katawan. Mga bata pa lang talagang aayos na, make-up na, bago umalis sa salamin, talagang napakahabang oras, magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Ayan po, nakita natin, kahit na maging kahinatnan, kung buhay man nila, talagang basta salapi, talagang pinanghahawakan, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Yan po, nakakita na natin yan, mga masuwayin sa mga magulang. Mga walang turing, sabi diyan, walang turing, unthankful, walang pasalamat, mga walang kabanalan. Verse 3, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, unforgiving, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan,
Kikita po natin yan, ano? Sa panahon natin ngayon. Kaysa mga maibigin sa Diyos. At verse 5 sabi na may anyo ng kabanalan, dadapot tinanggihan ng kapangyarihan ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. At tayo pinapaalalahanan, hindi lamang si Timoteo, no? Na tayo po ay umiwas, lumayo. Kasi kapag tayo sumusunod sa ganyan, nadadala tayo para tayo nahihypnotize at hindi na tayo maka-atras. Kita mo yung mga bata, paghawakin mo ng cellphone yan, kahit na maghapon hanggang gabi, hindi magsasawa yan. Kasi nga parang yan yung ginagamit ng kaaway ngayon. Hindi lang mga kabataan inaabot ng mga magdamag. Kaya ang karamdaman, hindi lang sa matatanda, kundi maging sa mga kabataan. Tandaan po natin, At unang bahagi po, bali 3 to, pero anuhin ko na lang, sabi diyan, ang oras ay maigsi. Di po ba? Maigsi na ang oras sa panahon natin ngayon. Kasi yung buhay ng tao sagad-sagad. Saan? Sa lahat ng layaw, puyat, at kung ano-ano pang mga bisyo, di po ba? Kaya po, napakaigsi ng buhay. Sabi nga dito na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. At kaya po, hindi pwedeng ipangako asahan ang bukas. Sabi diyan sa Kawikaan 27:1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Hindi po natin sure yung araw ng bukas. Kaya yung bagay na ating magagawa ngayon, huwag na nating ipagpaliban. Pangalawa, ang buhay ay maiksi lamang. Life is brief. Sabi nga sa James 4:14, parating ito yung nagagamit ko sa pag-sosolwin. Sabi, kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw, pagdakay napapawi. Kaya sila, kung wala sila pagpapahalaga para doon sa bukas, sa kanilang buhay, tayo yung magpapaalala sa kanila na ang buhay ay maiksi lang at hindi natin iyon hawak. At pangatlo, huwag antalahin o without delay ang gawain. Tomorrow may be late. Bukas ay, sabi ko nga, ay late. Kaya nga sa ating pong pangangaral, lalo na yung mga tao na may sakit na, may edad na, binibigyan natin ng sabi sa na lang, sa ko na lang ito, wiwitnessan. Pero pagdating ng bukas, wala na. Nasaan na yung kaluluwa? Hindi natin alam. Lalo na kung diligtas. Tayo po yung na magdadala ron Kaya maging sa Old Testament po talagang hindi pinahintulutan maging propeta na maantala. Katulad nung kay Eliseo, kung naalala natin si Eliseo, isang propeta, at namatay yung anak ng isang babae. At pumaroon doon sa bahay ni Eliseo. At ngayon, sabi ni Eliseo doon sa kanyang alalay, kay Gehazi, pumaroon ka, mauna ka na. Ngunit, sabing ganon, kapag merong tao na gustong kumausap sa iyo, huwag mo siyang kausapin. Tumuloy-tuloy ka lang, dumiretso ka lang. Ganyan nais ng Diyos sa ating pong buhay. May makita po natin isang bagay na napakahalaga. Huwag antalahin ang gawain. Sabi dyan sa Ephesians 5:16, samantalahin ang panahon. Samantalahin ang panahon. Isagawa agad. At sa Ecclesiastes 9:10, po sabi, anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Gawin mo ng iyong kapangyarihan sapagkat walang gawa. Ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Siyol, doon sa libingan, na iyong paroroonan. Dito lang natin magagawa yan, samantalang tayo ay
mayroong buhay. Kaya nga po na ang oras ay parang ginto. Sabi nga, di ba, time is gold, ano? Ang ibig sabihin, precious, napakahalaga. Bawat segundo ay kapaki-pakinabang. Sa basketball nga po, di po ba, ay segundo pinagpoprotestahan. Ano? Segundo. Yung pa kaya, yung madelay, yung ating pong paghahayag, salita ng Panginoon. Pangalawa, ang oras ay oportunidad. Time is opportunities, ano? Nasabi rito, 5:16 ng Ephesians 5:16, na inyong samantalahin, sabi rito ang panahon. Sabi rito sa Ecclesiastes 11:1 and 2, sabi, ihasik mo o itanim mo ang iyong tinapay sa tubigan sapagkat iyong masusupungan pagkaraan ng maraming araw. Kasi po ang ating pong tungkulin ito ay life or risk panganib. Para kanina nagbi-business ka, no? Nagni-negosyo ka, maglalagay ka ng puhunan sa isang negosyo. Hindi mo alam, di ba? Tutubo 'yon o hindi. Pero kailangan gawin mo eh. Kasi hindi mo malalaman kung yun ay lalago o hindi. Sa verse 2, sabi, magbigay ka ng bahagi sa 7. Complete number to, no? Oo, sa 8, sapagkat hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa. Life is risk and opportunities. Tandaan natin, Kaya, sa mga papasok na negosyo, yun po, unang-una yung pagtitiwala natin sa Panginoon. At, unang-una po ay mapahusay at magamit ang bawat talento na ipinagkatiwala sa bawat Kristiyano. Alam po ba ninyo, lahat tayo mayroong talento. Hindi pare-pareho. Pero ito, kung pag-aaralan natin yung Matthew chapter 25, tsaka itong Luke chapter 19, ay kakaiba po yung tinutukoy dito, paliwanag ko memaya. Sabi dito sa 13, at tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin, at binigyan sila ng 10 mina. Pag sinabing mina, yung di ba? Mahalaga. Na ika nga hindi natin alam kung anong klaseng, kasi precious yun, mahalaga. At sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Dito, yung kanyang alipin ay binigyan niya ng 10 na mga talento. Bawat isa ay tao, isa mina. Doon sa Matthew 25, doon iba-iba yung mga kaloob na ibinigay ng Panginoon. Dito, ano ba yung tinutukoy na mina rito na pinakamahalaga na pinagkatiwala sa atin? Walang iba po kundi ang gospel, mabuting balita o kaligtasan. Bigyan niyo, bawat isa, binigyan, 10. Kaya nga po, kailangan na pangalawa ipakilala si Kristo. To testify Christ. Ano sabi sa 2 Timothy 4:2? Sabi diyan, ipangaral mo. Sabi kay Timoteo ni Pablo, ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, sumaway ka, mangaral ka na may ng buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Kaya tayo, bilang mga mananampalataya, dumarating kuminsan sa atin yung mga pagkakataon na merong pagkilos sa atin yung Holy Spirit. Nararamdaman natin yan, lalo na kapag meron tayong kausap, nakakilala, bago, na hindi pa Kristiyano. Para bang binubulong sa iyo, sige, bahaginan mo siya ng Ebanghelyo, ng kaligtasan. Kaya tayo naman, mag-iisip pa, tayo naman, ika nga, naroon kuminsan yung hiya, takot. Tinitingnan kasi natin yung uri ng tao Lalo na kapag may mga mataas na pinag-aralan o maraming alam sa Bible, didibatihin lang ako nito Pero hindi alam ang kaligtasan. Kaya napakahalaga po sa atin yung
panalangin. Yan, dadaan po tayo dyan, ano? Ipakilala po si Kristo, ano, at magsikap sa kapanahunan o di man kapanahunan. Paghahayag ng mabuting balita, kagaya niyang ginagawa natin dito, nagba-Bible study, nagbibigay tayo ng Bible tracts sa mga bahay-bahay. Maganda po yan, ano? Kasi kuminsan, may mga pagkakataon, ginagamit ng Diyos yun, mga Bible tracts. Si Mrs., ano? Sa Bible tracts, doon nakilala niya ang Panginoon nung merong nag-abot sa kanya. Marami yun, ginagamit ng kaparaanan ng Panginoon. Meron naman sa mga awitin, doon sa inatinan ko noon, doon sa Gospel Light. Nagpa-practice yung mga, doon ng choir. Pumarada doon yung mag-asawa at napakinggan nila yung, yung awitin, Christian song. Para bang naakit sila, pumasok, at doon na-witnessan sila, at doon sila ay nakakila. Kaya maraming kaparaanan po na ginagamit ang Panginoon upang tayo maging biyaya sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Paghahayag ng mabuting balita sa maraming kaparaanan. At gayon din, mabigyang babala ang liligtas, At sabi diyan sa Luke 16, 27 and 28, sabi diyan, at sinabi niya, ipinamamanhi ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Ito sa Luke 16, si Lazaro at saka yung mayaman, si Abraham. At dito yung humihingi siya ng patakman lang na tubig, na pagbigyan. Hindi siya napagbigyan. Sabing ganon, merong pagitan. At sabi ni Abraham, nung nasa lupa, nagtamasa ka ng yaman at kabutihan. Ngunit itong si Lazaro, kahirapan. At siya naman ay inaaliw dito. Kita nyo, siya yung nananalangin, yung mayaman. At sabi nga niya, kung hindi pwede, sabing ganon, pabalikin mo na lang si Lazaro, buhayin siyang muli para mabigyang bambala yung aking panlimang kapatid. Ano sabi niya? Nandun si Moises at mga propeta. Sila ang pakinggan. Hindi po, sabing ganon. Kundi kung merong isang buhay, isang patay na nabuhay, na maghahayag tungkol dito sa impyerno, sila ay magbabago. Ano sabi niya? Hindi. Hindi sila makikinig. Kaya naroon si Moises at yung mga kautusan. Yun ang kanilang pakinggan. Kaya napakahalaga ng Bible po. Kaya salamat sa Panginoon, tayo ay nakakilala sa Panginoon. Binigyan tayo ng katiyakan ng langit sa pamagitan ng mga tao na ginagamit niya. Kaya tayo, maging biyaya po tayo sa marami. At gayon din sabi dito, sapagkat may 5 akong kapatid na lalaki upang sa kanya ay patotohanan niya, baka pati sila ay mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Talagang pagdurusa, paghihirap, at wala nang pangalawang pagkakataon para makaahon, At gayon din, sabi ko nga, napakahalaga yung makapanalangin ukol sa ibang tao, intercessor, Sa 1 Timothy 2:1, sabi diyan? Una-una nga sa lahat ng mga bagay, inaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat ng patungkol sa lahat ng mga tao. Kaya yung mga mahal natin sa buhay, hindi paligtas, mga kamag-anak natin, mga matalik natin kaibigan, mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon, patuloy po natin silang ipanalangin, At gayon din, napakahalaga rin po, pang-apat, ay yung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Meditate God's Word. Hindi lamang ito ay binasa natin, inalam, yung mga karakter, pangyayari, kundi inunawa natin ang mga talata. At sabi nga dyan sa Hebrews chapter 2, verse 1. Kaya sabi rito, kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na marinig, baka sakaling tayo'y makahulagpos o slip away o makawala. Yung ating ikangang
pagkaunawa doon sa mga talata. Kaya kailangan nandun yung meditate, pagbulay-bulay. Kita niyo yung yung baka. Ewan ko kung napansin niyo, kapag siya ay nandun sa lilim, sa ilalim ng puno, kahit na wala siyang wala siyang pagkain, panay ang niya, panay ang nguya niya, chewing. Yun ang kailangan. Inaalam natin yung bawat mga talata. Kasi dito, kumisan, tayo ay naliligaw sa pangunawa, doon sa mga nilalaman noong talata na yon. Kaya sabi nga sa English, earnest heed, listen carefully. Listen carefully. Lalo na maging sa ating pakikinig, kagaya niyan, sa ating pong iglesia, sa ating pong panambahan, ano man pong gawain. Kailangan yung pakikinig natin ay naroon yung higit na unawa o pakikinig. Sabi nga dito, yung drift away, let them sleep. Lalo na sa mga from false teaching. Kita nyo, maraming naaakay ang mga false teaching. Bakit? Magagaling silang magpaliwanag. Pinag-aaralan nila. Pero, kung pag-aaralan mo, kung titingnan mo, yung konteksto, malayo. Malayo. Kaya dapat alam natin ang Bible. Kaya po nakakaawa ang mga taong yung mga naroon na lang sa kanilang buhay, kontento na sila, walang ginagawa. At sabi nga ay papalipas na lang ng mga panahon, inihintay ang kamatayan, pero ano ang pupuntahan nila? Nandun sa araw-araw, doon sa amin mayroong isang bahay doon, araw-araw yun, umaga pa lang, nagtitipon na sila roon, panay ang inuman, hanggang sa gabi na yon. Kaya yung mga tao na yon ay nakakabag. Kaya nga, pinagpaplanuhan ko po yun na, kakilala ko sila pinagpaplanuhan ko na sila ay mahayagan, na salita ng Panginoon. Kaya po, napakaraming oportunidad na ating magagawa para sa Panginoon upang hindi tayo mapahagod, maboring sa ating ginagawa. Kasi pag mayroong ginagawa ka, di po ba na parang napakabilis ng oras, lalo na kapag sa Panginoon. Parang kulang kuminsan ang oras, lalo pag nagba-Bible study ka. At pangatlo po ay ang oras ay puhunan. Time is investing. Yung una, time is short. Pangalawa, ang oras ay opportunities. Pangatlo po, ang oras ay puhunan. Time is investing, to put into business, to get profit. Ayan, doon sa Lucas na binasa natin kanina, yung binigyan ng 10 mina, sabi sa kanila, gamitin nito, ipangalakal nyo. Kaya nga po, pagbalik ng Panginoon, sila ay humarap sa Panginoon. Tinanong kung ano yung nangyari doon sa ibinigay niyang puhunan. Meron dumami, pero yung isa ay, ano ginawa niya? Hindi po niya ginamit. Natatakot siya. Kagaya nga sabi ko sa inyo, na ang buhay ay risk and opportunities sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya marami ng buhay ang nawala, di po ba? Lalo na ng mga sinauna dahil sa pagsunod sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, yung mga taong sumunod sa Kanya, iniwan ng lahat, pamilya, ay tatanggap ng 100%. Kita niyo yan, Hindi naman yung iwanan mo yung tahanan mo, yung mga anak mo, Ibig sabihin, focus ka sa Panginoon. Kagaya, tinawag ka bilang misyonaryo. Di po ba sa maging sa ating bayan, sa ibang bansa. Yun po ay isang opportunity at puhunan para magamit po natin ang ating mga talento. Ang oras ay puhunan. Ilagay po natin ito sa business, upang
to get profit. Ano? Sabi nga dyan sa Ephesians 5:16, ano, na balik tayo, ano? Samantalahin natin ang panahon. Ang mga araw ay masasama. Kasi baka dumating ang time, ano? Sana naman ay hindi ika nga mangyari katulad sa mga communist country, di po ba? Ang Bible ay bawal. Sana hindi po dumanya. At ito yung time na ika nga malaya tayo, di po ba? Nakakakilos tayo, nakakagawa tayo, nakakapunta tayo kung saan-saan, nakakapangaral tayo. Gawin na natin. Ano? Gawin na po natin yung kahit na isang araw lang po siguro. Hindi naman isang araw oras lang. Gamitin po natin. At sa ating pong puhunan ay ika nga ay magagamit po natin yung oras na yan. Lalo na sa ating pong pagtitipon ng ano. Hindi po yung kayamanan dito, no? Kayamanan dun sa kabilang buhay. Ano? Ito yun po yung pangalawa, no? Heavenly rewards. Sabi diyan, wala to diyan, ano? Yung Matthew 6:19-20, ano? Sabi diyan, huwag kayong mga tipon, sabi rito ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y naguhukay at sipagnakaw ang mga magnanakaw. Dito malaki ang tsansa na mawala, ano? Yung yaman, ano? Kita niyo mga bangko, di po ba? Mga nilolooban. At marami pang mga bahay, kahit na matataas na mga bakod, inaakyat. Ano sabi po dyan? Verse 20, kundi sabi, mga tipong kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira, kahit ang tanga, kahit ang alawang, at dooy hindi nanghuhukay, at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Secure, di po ba? Yung kayamanan na tinipon natin, secure doon sa kabilang buhay. At makikita natin yan balang araw po pagdating natin sa kabilang buhay kung ano ba yung ating mga ipinadala na mga materials para bumuo ng rewards o yung crown para sa atin. Ano? Meron po yan. Ano? Kaya wag natin sayangin ang pagkakataon o panahon. Gamitin na natin ang ating mga talento para sa Panginoon. At tandaan natin si Pablo po, isang magandang halimbawa, no? Sabi nga ay sa lahat ng sakripisyo at hirap ay kanyang ibinigay ang lahat sa Panginoon. Kasi tiyak niya ang reward ay kanyang makakamtan. Biro niya, ano? Ano sabi po niya sa 2 Timothy 4:7-8? Nakipagbaka ako, sabi rito, ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Kita nyo, nakipagbaka daw siya ng mabuting pakikipagbaka. Parehas siya, pantay siya sa kanya pong gawain. Hindi siya nanlamang sa kanyang kasama o sa mga taong tinutuluyan niya. Kundi mismo siya ay nagpagal. Sabi nga, di ba, nagtrabaho po siya, tent maker. Hindi para lang sa kanya, maging sa mga kasama niya. Tulong po niya yun, sa mga nangangailangan. Kaya napakaganda po yung kanyang buhay, ano? Napatotoo. Kaya nga sabi niya na parang nagyayabang siya rito sa 1 Corinthians 11, di po ba? Verse 1, sabi, tulatan ninyo ako, sabi niya gano'n, di po ba? Natulad ko naman na tumutulad sa Panginoon. Parang nagyayabang po siya, no? Para bang napaka-superman siya, yung kanyang buhay bilang Kristiyano, no? Pero, yun po yung katapatan niya. At isa pa po doon, yung pinapangaralan niya, merong mga mga hentil. Si Kristo kilala. Hindi nila kilala si Kristo Kaya nga yung hinalintulan niya, halimbawa niya, yung kanyang sarili. Kung ano yung ginagawa ko, ano nakita niya sa akin, yun yung Kristo na nabuhay. Kaya marami po siyang mga naakay, na mga kaluluwa. Kahit siya pumunta.
At ginamit po siya bilang misyonaryo doon sa mga ibang bansa. Malalayo pa yung kanyang pinaroonan. At alam niya na merong reward. At sabi rito, hindi lamang sa akin, sabi niya ganun, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ano dapat natin gawin? Gamitin natin ang mga kaloob ng Diyos sa atin, sabi ganun, at ng buong katapatan. Hindi hinihingi po ng Diyos yung malalaking bagay sa buhay natin. Yung magaganda, hindi po. Yung pagkatapat natin doon sa ating ginagawa. Ano man yun, maliit man yan, malaki. Meron tayong mga tungkulin ang bawat isa sa atin. Gawin po natin yun, gamitin natin yun. Kaya po sa ating buhay, ganapin natin ang lubusan na ang bawat sandali ay maging mabunga. Samantalang tayo ay tumutupad, napapalago ang business ng Panginoon dito sa lupa. Ito ay maging ating investment o puhunan dito sa lupa, tungo sa langit. At sa ating pong pagtatapos, sabi nga ang oras ay precious. Di po ba mahalaga? Napakahalaga ng oras. Minuto, kahit segundo. Kaya nga tayo, na lahat tayo binigyan ng Panginoon ng oras, bawat isa sa atin, 24 hours. Paano natin ika nga na gagamit yan? Paano natin na i-divide yan sa ating buhay? Hindi lang para sa ating trabaho, hindi lamang sa ating pamilya, hindi lamang sa ating tahanan, kundi maging sa Panginoon. Ibigay natin. Ibigay po natin ang pinakamahalagang bagay sa Panginoon. Ganapin po natin yan. Sapagkat sabi nga sa Colossians 4:5, sabi rito, magsilakad kayo, sabi rito, na may karunungan sa mga nangasa labas. Yung mga unbeliever po, walang pagkakilala sa Diyos. Na inyong samantalahin ang panahon. Kaya kung malakas pa tayo, gamitin na natin yan. Kay Brother Bong, hanga ako sabi ko kay Brother Bong, sige lang, patuloy lang. Patuloy lang. Yun lang ang kailangan, patuloy tayo. At makikita natin, yung maaaring mahirap. Mahirap, totoo yan, sa ating pong pagsunod. Pero sa kabila niyan, meron pong reward yan. Dito lang kasi yan eh. Hindi niyo ba naisip na dito lang natin yan mararanasan lahat ng paghihirap na yan, pagsunod sa Panginoon. Kita niyo yung mga apostoles, halos lahat sila ay naging martir. Halos lahat sila. Bakit? Kasi alam nila, yung sinusundan nila ang Panginoon. At alam nila na yung pangako nito ay tutuparin. Kaya ito po, mapangahawakan natin. Wala itong kaduda-duda. 100% sigurado to tayo na mangyayari. At yung mga pangako niya sa atin, tutuparin po niya yan. Tutuparin po natin yan. Time is gold, sabi nga, di ba? I-deposit po natin sa langit, yung wealth. Ang time na ating pinuhunan o invested for God's kingdom, it will form a crown. Sabi ko kanina, is a reward we receive. Matatanggap natin yon. Baka magtaka tayo, yung crowd, iba-iba ang iba-ibang forma, iba-iba ang laki, Bakit? Baaling magtanong tayo? Ko lang yun, Pero, isang malaking bagay na meron kang, di ba? Crown para sa Panginoon. Dito lang sa lupa, di po ba? Sa school, meron ka lang medal. Masaya na ang buong pamilya mo. Masaya ka na. Yung pa kaya, ang maglalagay ang Panginoon sa ating ulunan. Sana po yung magiging sa atin to, paalala, na ang bawat oras sa buhay natin na daraan ay maging biyaya, hindi lang sa atin, maging sa lahat, lalo na sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Aming Amang Banal, salamat po sa oras na yung kaloob. Dalangin ko po na
Pangunahan mo po kami, bigyan ng sapat na kaalaman, karunungan, at patuloy po namin magamit ay yung inilagay sa amin ng mga talento, anuman ito, Panginoon, ng buong puso sa kabila ng aming pong pagsunod, ay alam po namin na meron itong kaakibat ng mga sakripisyo, paghihirap, katulad po ng pinagdaanan ng mga alagad mo, Panginoon, at ibang mga mananampalataya na sumunod sa iyo. Ngunit alam namin, ang lahat ng bagay na yan ay pansamantala lamang dito sa ibabaw ng lupa. At sa kabilang buhay, Panginoon, ay makakamta namin ang kaligayahan, kagalakan sa piling mo, Panginoon, ng walang hanggan. Masalamat po sa iyong pangunguna, sa iyong lingkod, at naway dalangin ko pa na maging biyaya, hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi sa mga tao naroon sa labas, Panginoon, nag-iintay na sila ika nga ay makapakinig ng iyong ebanghelyo ng kaligtasan. Ama, salamat po sa bawat isa narito. Salamat sa mga naroon sa kanilang tahanan nakikinig. At sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, naway mangusap ka sa kanilang puso at sa gayon ay kanilang lubusan maunawaan kung paano ika nga na mamuhay na mayroong katiyakan sa pamagitan ng iyong mga pangako at sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming pumuhay. Ama, salamat. Salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. Bigyan pa kami ng pagtitiis. Alam po namin na sa aming buhay, habang kami narito sa aming katawang lupa, ay nariyan, Panginoon, ang mga karamdaman, sakit, Panginoon. Ngunit, bigyan pa kami ng sapat na kalakasan, karunungan, at kaalaman upang ito ay magamit para sa iyong kalawalatian. Ama, salamat po sa gabing ito. Ikaw may taas at patuloy maluwalhati sa aming buhay sa araw-araw. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, tayo po naman ay dadako sa ating pong pagbibigayan. At basahin ko po ang mga talata dito po sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 at 10. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Ama, muli sa iyo ang kapurihan ko latian. Salamat sa iyong mga biyaya, pagpapala sa araw-araw namin pong pamumuhay. Salamat, Panginoon, pag-iingat mo at patuloy na gabay sa aming pong buhay. At dalahin ko nga po na uwa ang bawat kaloob na aming pong malilikom ay maging biyaya, pagpapala po sa iglesia at sa mga taong tinutulungan ito. Lalo po ang mga misyonaryo na naroon po sa mga lugar na ilang, Panginoon. At pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa at magkaroon ng galak sa aming puso, maging sa maliit na halaga na amin po may pagkakaloob. Lahat po ito ay aming tinatagubilin at salamatan. Sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Ama, muli sa iyo ang kapurihan ko latian sa gabing ito. Salamat po sa nalikom na salapi. Salamat sa bawat isa na nagkaloob. Dalangin nga po namin, ibalik mo ng doble higit ang kanila pong mga pangailangan sa araw-araw. Bigyan ng kalakasan, kanila pong pisikal na pangatawan at paggawa at magampanan kanila pong mga gawain, trabaho sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa iyo pong kabutihan sa amin, sa lahat ng mga biyaya na iyong pinagkakaloob. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Tayo ba ito ba yung lahat? I looked upon my life
life and realize at last within myself there's nothing I can do. And yet here I stand to offer all I am and give myself completely, Lord, to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I cannot be content until I reach that place. How little I have given up to you. Lord, break down my will, make my desires your own. I long to give my everything to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Holy and acceptable to you. Manatili po tayo nakatayo. Aming Amang Banal, sa iyo po ang kapurihan at kalwalhatian sa gabing ito. At naway ikaw po ang siyang naitaas sa aming pong kalagitnaan. At nawa ang mensahe, Panginoon, na napakinggan at ito ay tumimo sa bawat puso't isipan ng bawat isa. Na hindi lamang napakinggan, kundi ito ay aming Panginoon na may apply sa aming buhay, lalo na sa pagkakaloob, Panginoon, namin ang aming oras para sa iyong pong mga gawain at sa lahat ng bagay na iyong ipinatong sa aming pong mga balikat, maging ang aming mga pamilya, Panginoon. Naway ikaw po ang mamahala sa aming buhay sa araw-araw at bigyan ng pagpapahalaga ang bawat lilipas na mga oras, sandali sa aming pong buhay. Ikaw po nawa, Ama, ang kumilos sa mga kaluluwa na naroon pa sa pagkakaalipin ng kasalanan at hindi alam kung saan ang patungo ng kanilang kaluluwa. Naway gamitin mo po ang bawat sa amin at magiging pagpapala po ang aming pong mga buhay, maging sa aming pong mga kapatiran at sa lahat ng tao na nakatingin po sa amin, maging magandang patotoo at amin silang mabigyan ng pag-asa rin naman ng langit na ipong pinangako. Ama, salamat po sa iyong mga ginamit sa gabing ito at ang dalangin ko nga po patuloy na sila bigyan ng sigasig at patuloy na lakas karunungan at maging biyaya sa lahat ng oras ang kanilang buhay. Ama, muli sa iyo po namin tinatagubilin ang aming pong pagsama-samang pagdulog sa iyo pong trono ng biyaya upang kami ay manalangin, dalhin ang mga karaingan na nasa aming pong harapan. Ama, salamat po at ingatan maging sa aming pag-uwi hanggang sa aming mga tahanan. Lahat pong ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po ni Anak na si Jesus. Amen. Kaya magandang gabi po, bawat isa.